Primetime Bida! Alam kong matagal na natin itong ginawa, matagal na itong napalabas sa Prime Video, pero how does it feel now that we're about to launch it on Primetime TV? Julia? Ako super kinakabahan pa rin, pero excited kasi ang main excitement ko sa story ng Amazon Run is yung lesson na may share. So sana this time sa television na mas longer, yung mga kwento na hindi nabanggit, mga kwento ng bawat ina sa storya na mas mahihimay-himay, doon ako excited ma-share sa mga tao gabi-gabi. So wait, Mega, meron pa? Kasi nakita na namin yung sa Prime eh. Di ba? Talaga? Oo, mas mahaba. Ito nga, ang sabi nila, tuwa-tuwa kami kasi kung dati nabibitin yung audience namin na twice a week nila napapanood, this time po sa Kapamilya Channel, 5 times a week nyo po mapapanood for siguro mga 16 weeks. Pero 5-5 every week. Every day yun, na ganun din kahaba. Ganun kadami yung hindi napakita. So, we're very excited. Ako, I'm excited kasi dami pa namin eksena hindi pa namin napanood. Sam, you want to say something? No, continuing what Ate Shaoy said, it's the same. It's 16 weeks, it's 80 episodes, I think. So, mas buo yung kwento nito. Parang extended version ang mapapanood yung mga tao. Yeah. Ikaw, Janice, how does it feel na... Well, sanay ka na, sa Primetime ka, nakapanood ka namin lagi. But with this one? This one, they'll see more of the story. They will understand it more. Iiyak siguro sila more. Yeah, pero I think it's that. It's a better understanding of each character. So mas maraming tissue. Kung maraming tissue na nung sa Prime, mas maraming Kung tissue. tatlo dati, ngayon baka yung isang pack na. Towel daw, sabi ni Julia. Okay, let's open the floor now for questions, no? Let's start with sa ating makasama ito. Kaya AJ, baka merong gusto magtanong Of dyan. course, siyempre we will entertain questions from our media friends here. Later on, ibabasahin mo na. First off, I'd like to greet everyone. Good afternoon. Thank you all for coming from Dreamscape Entertainment. Thank you. And siyempre the presence, the management nila. Ayan, Ojo Diaz is here. Cornerstone is here. Mac Marla and Power Caressing. Okay, ibibigay ko na microphone sa ever-reliable nating media friend, si Jeff Oligar TV. Hi, Jeff! Can you move forward? Punta ka dito para ma-capture ka ng live streaming natin, Jeff. Thank you. Ayan. Nay, Mega, grabe ka. Share mo yan. Hindi pwedeng hindi kung ano yan. Tsaka Julia, you look different. Go, Jeff. And so good afternoon sa mga cast and sa media friends natin at sa mga nanonood na po. Kung naiyak kayo ng gusto dun sa Prime Video, well... Kala ko iiyak na si Jeff eh. Well, abangan nila sa Primetime Bida. Bago nating abangan na Saving Grace. So, on with the questions. So, nag-promote si Jeff. I know, di ba? Parang cast Jeff. Oh, I love Jeff. Go ahead, Jeff. Sorry. Okay. So, on with the questions. Una kay Miss Julia Montes. Ano yung biggest lesson na natutunan mo at pwede mong dalhin from the series? Siguro ang biggest lesson po, hindi lang dahil iniluwan mo ang isang bata, matatawag ka na talagang ina. Maraming pagkakataon sa buhay natin. Like ako, I'm blessed to have my own ganun na hindi ko biological mom, pero tumata yung nanay, higit pa sa nanay sa akin, which is si Momski ko. So, napatunayan ko na ang love, ang motherly love, hindi lang dahil galing sa'yo. Doon mo mapapatunayan na mahal mo ang isang tao. Malaki ang aspect or ang hirap explain into words ang love kasi kapag nagmahal ka motherly, ang lawak-lawak nun, unconditional, ang lalim, parang mas malalim pa sa dagat. Ganon ko siya na e-express. So siguro yung lesson talaga dun, hindi lang dahil iniluwal mo ang isang bata, matatawag ka ng ina. Okay, thank you. And next question for the one and only megastar, Miss Sharon Cuneta. Ayun, paano nyo naman po na-apply sa series ang pagiging mother? Actually, yung basehan ko sa tunay na buhay, yung pagpapalaki ko sa mga anak ko. Tapos, yung roles din nila Janice, tapos ni Janica, at ni Julia bilang si Ana. Lahat kasi ng iba-ibang klaseng nanay kami dito, di ba? Si Julia hindi niya anak si Grace, pero parang turing niya, totoo.
ako, hindi ko mapakita sa kanya. Siya pala yung mga hindi pa nanood, sorry, spoiler. Alam na yata nila yun. Tapos si Janice naman, kahit may mga problema si Helena, minahal na din naman niya yung anak ko. Tapos, si Elise naman ako yung nanay niya. So medyo, tapos si Jenica, meron din mga pinagdaanan, kaya hindi niya siguro ma-commit yung sarili niya sa pagiging mabuting ina kay Grace. Pero maraming mga rason kung bakit nagiging gano'n ng isang tao. Sa akin, parang yung ibang mapipick up ko, makaka-enhance doon sa pagpapalaki ko at pagiging ina ko. Unti-unti sa bawat character nakapulot ako, pero hindi ko ma-pinpoint. Pero ang ending lagi is pag ang napulot mo yung mga makabubuti at makakadagdag sa role na ginagampanan mo sa tunay na buhay bilang ina nga. Parang that's the best. So ako natuto akong marami sa show na ito. Iba-ibang pinanggagalingan ng nanay. At nakita ng viewers, MJ, yung husay. Meron ako nakausap, isang production staff, sabi niya, Kuya EJ, alam mo namang Sharonia na ako. Pero when I got to work with her, all the more na naging super Sharonia siya. From what she saw, professionalism, yung acting na binigay mo dito, Nay, itago natin sa pangalan. Charing lang, joke. Hindi ka na gonna tell. Pero, you know how the production fell in love with you in this series. I love them so much. Nagiging family ko pag mga magagaling tsaka mababait. Ganun yung buong staff, crew, at saka syempre yung cast members. We all know that. I think in every scene naman I did, hindi pwedeng solohin mo. I think I really owe a lot to Julia, Janice, Elise, Sam, Eric, si Jenica rin, si Christian. Parang madadala ka sa galing din nila. So nakakahiya naman, hindi mo rin ibigay. Considering, pang-ilan mo pa ng teleserye, pangalawa pa lang ito na Unang drama talaga, unang drama talaga. Hindi to alien sa'yo ang teleserye. Tapos sabi ko nga kila Kylie after, sabi ko, at saka kay Tita Cory, sabi ko, natuwa na ako sa teleserye. Noon kasi takot na takot ako, di ba? Yung sobrang puyat, sobrang Ngayon, sobrang enjoy. Kasi sila lang nakakasama. Yung I would really look forward to going to work. Lalo pag mga ka-eksena ko sila, yung girls, di ba? Ito rin mga boys. Pero pag girls kasi mas maraming bonding di ba? So kami nila, Jenny. Janice de Belen, veterana sa teleserye. Oo, sobra. Ay, saludo ako lagi kay Janice. Sabi mo sa kanya. Kasi I don't know if you guys, I'll repeat it, I said this na before. I don't know if you get it, kung nadja-justify on screen. Pero in real life, pagka-eksena mo siya, yung mata niya talaga nangungusap. Kasi I get lost in your eyes. Kaya sobrang galing talaga. Silang lahat. Yes. Lalo tong anak ko also, di ba? Dami kong napupulot sa lahat ng katrabaho. So that really made me give my best. Kaya na first time ko rin kasi mag-portray ng role na katulad ni Miranda. So I had to, siguro I felt I had something to prove na I could do a role that was different from every other role I've done. Mukhang different naman talaga. Alright, thank you, Jeff. You're good, Jeff, no? Maraming salamat, Jeff. Before we give the mic to Alan Sandoan, siya yung next na magtatanong. Napansin ko lang, Mega, yung sa role mo na Miranda, parang restrained siya, no? Parang ako na yung napapagod, na parang pigil na pigil. Parang, when was the last time you did something like that? Gusto ko madrasta. Madrasta, right? 20-something years ago. Oo. 29 years, 29 years. No way. 1995. 1996. 1996? Yes. Yeah. Tapos, with the guidance of Direct FM and Direct Dali, syempre. Kasi sa umpisa, ganun yung character niya. Di ba sabi ko noon, parang marami siyang tala-tala. Pero meron siya ring papel as a public figure Tapos nung ending, bilang bumulag sana. Dahil talagang lahat ng pinipigil niya since nangyari yung... Sumabog na Yes, sumabog na. Kailangan ng ganun. Let's, papasagot ko lang si Janice's reaction sa sinabi ni Mega I know. kanina. Yung mata mo daw nangungusap na... Thank you naman, Mega. Thank you naman. You know, even I was very happy to be working with Mega. And she's so professional kasi lalo na doon sa eksenang nagsampalan kami. Siyempre, normally, talagang tatanungin mo naman kung okay lang. Mabilis pa siya sumagot, yes! Yes, it's okay. Ilang take yun? Nakatatlong sampal tayo. Sabi ko, ang liit ba? Nakasampal. No, it was fun working with her. Yeah. Siyempre, kahit papano, alam ko na maraming tao ang nakaabang na makita kami magkasama. Diba? So, kasi matandaan na kami. So, di ba parang, okay, pakita natin okay tayo. Wala tayong okay naman tayo, di ba? So, it was really good working with her.
acting showdown yun eh, di ba? Yeah. Let's just ask lang quickly sina Eric, si Sam, at saka si Elise, experience working with the greats. Eric. Well, syempre ako bilang baguhan lang sa showbiz. Ay, grabe naman. Tigil ka! Totoy ka pa, nakikita kita sa palibasa. Ayun, masaya talaga. I mean, lahat naman ng nagawang taping. Syempre masaya naman, nakikisama ka naman, maayos naman lahat talaga, di ba? Pero ito hindi, lalo na si Mega sa taping. Well, parang alam mo yun? Actually, parang kaming mag-partner sa tawa. Pag may eksena kami ni Eric, tapos pagpasok pa lang niya, Erica, kasi ang hilig niya mag-arting parang bading, ang galing niya eh. Tapos pag may nalala mo, nagbutiki ako, yun dito bumagsak, tuko pala, bumagsak sa katatawa yan, private joke namin. Nagbibiro kasi ako lagi na one of the girls ako. Hindi, kasi ang cute ni Sam eh. Hindi, joke. Nadadala ka. Nadadala lang. Eh, yun nga, masaya. Walang dull moment. As in, puro kwentuhan ko. Minsan titingnan ko na si Direk, parang, baka naiinis si Direk. Dahil wala may nagbablocking na, pero tuloy-tuloy pa rin lang ang kwentuhan. Pero pagka automatic tawa ulit kami, magkwentuhan kami. Pag trabaho. Pag action, seryoso na naman kami. Kasi drama yung mga sinushoot namin, pero yung parang rest lang yun, di ba? Para just to make it light. yes, di naman pwedeng dire-diretso, kundi mababaliw kaming lahat. Tama naman. Sam? Ako, bago mag-start yung teleserye, kasi I've known Ate Shai for tagal na, pero never kami magkasama sa project. And Barkada sila nila Casey. yes, super close kami ni Casey before. And ako, kabado ako. Every project na that I start doing, lagi akong sobrang kabado. Mas lalo kasi megastar. So, yung mga first scenes namin, oh my gosh, yung Tagalog ko, baka nahihirapan ako, oh my gosh, nakakaya naman, parang nabubulol ako, oh my gosh, sobrang megastar to, sobrang nakakaya talaga. Tapos, yung patience ni Ate Shai, parang, no, kaya mo yan, anak, okay lang, kaya mo yan, just breathe in, breathe out. Yung parang sobrang patient siya, yung parang, ang bait niya, sobra. Kasi yung first scenes namin, magkasama kami dun sa office. Yung balakang mo, di ba masakit? Oh my gosh, I felt so bad. Parang paulit-ulit yung mga eksena. So I felt really bad. But grabe yung kabaitan ni Ate Shai, who's so patient. And yun nga, actually, nakakamiss yung grupong to because it was such a joy doing this project. Not only because ang ganda ng kwento, but the cast, super joy. Yeah, sobra. I mean, first time with, Miss J and Elise and Kuya Eric but si Jules, we worked together before. So, but yeah, just made the set so just you look forward to going to work. Yeah. Thanks, Sam. Elise, ikaw naman. And because of her, I go. No, wala. Yun ang years na kami. Hindi na kami makaka-move on siya. She introduced me to something that helps me with my diabetes. Pero gusto lang inig si Sam kasi parang anak ko. So parang nababother ako dun sa, yun, pag sorry siya na sorry, siya. No, take as long as you need. Pero sabi ko, if I go through that, you also be patient with me, ah. Kasi hindi naman laging A-game ka eh. Right. May araw na low bat ka kahit gusto mong Tapos, ayun, tapos iniisip ko siyang hirap nung lagay ni Sam. Inaalala na nga yung pag-Tagalog, hindi pa makakain ng sugar. So, dinadalan ko siya kung ano-ano, yan, mga popcorn. Parang mother, no? Yes. Actually, I like mother. Sobra. Super. And then Elise, ikaw naman? Well, for me, syempre, I wouldn't pass up the opportunity to work with yung mga pangarap ko po talaga makatrabaho. And all of them, really, some of them I've worked with already, si Miss J, but the others, first time working with them, kahit hindi pa sinasabi siguro, nung time na hindi pa sinasabi sa akin kung ano talaga yung character, sinabi pa lang kung sino yung makakasama. Go na ako agad. Kasi hindi ko talaga mapapalagpas na hindi makatrabaho ang mga taong nakatrabaho ko ngayon. And since now, very intentional na din kasi ako sa pagpili ng trabaho because I also want to spend more time with my kid. So, ito yung isa sa hindi
hindi ko matanggihan and I won't regret it. Yeah. Kasi MJ of late, yung mga projects na ginagawa niya sa Dreamscape, ang gaganda. Talagang tatak, tumatak Ganda siya. yan sa Yes. portfolio mo. I know. Diba? No? Alright, Alan Sancon will ask the next question. Alan. Please stand. Tayo. Hello po. Hello, good afternoon. Congratulations. I was there dun sa screening sa Gateway before. At talaga namang daming napaiyak that time. And finally, mapapanood na sa Free TV yung Saving Grace. So yung tanong ko lang, kita naman, hindi naman to parang kailado sa mga tao, yung sampalan ni Janice saka ni Ate Shawi. Sa trailer, di ba, kitang-kita. So curious lang kami kung how do you prepare for that? Nag-usap pa kayo, kumbaga, gaano ba makatotohanan yung sampalan nyo? Kasi parang talagang tumama sa mukha ng isa't isa yung kamay ninyo. Janice. Hindi, usually ang hihingin mo lang naman ay consent kung payag ka ba o hindi. Kasi Pareho kayong okay sa inyo. more than the preparation for the sampal, it's the preparation of the lines na mas importante sa amin. Blocking, we sure we're on point. Kasi di ba, pagka ganun may sampalan, gusto mo sana take one lang. Kasi nakakasakit ka eh. Huwag na tayo umarte. Minsan masakit talaga. So di ba, ang gusto mo yung hindi ka ma-take two. Kasi uulitin mo yun. Masasaktan ka, masasaktan din siya. So, diba? So, you try and make sure that you give your best sa eksena yun. And it has to be something na pag pinanood ng tao, oh, kaya pala sila nagsampalan. O, diba? Yung maniniwala ka na nagsampalan kami para sa kwento. Talaga. Pwede ko pong dagdagan. Si Direk lang, tinanong niya tayo, di ba, before, gusto ba natin yung tunay o hindi, kung daya? Pareho kami kasi old school kami pareho eh. Halos sabay kami nagtalaga ganun. So parang kami hindi yung tunay dapat. So parang nung nagtanungan na kami, sinabi yung Direk, okay sa amin yung tunay. Kasi parang kakailang eh pag hindi. Sabay pa kaming nagsabing yes. Yes, oo. Tsaka yung lines namin, nagbabasa kami, nagbabatuho kaming lines before the scene. Pag ganun kasi kabigat yung eksena, I'm sure alam ng ibang artista to, pero usually, yung lines, may memoryahin mo, wala pang emosyon. Tapos iba-block ka ni Direk kung saan ka tatayo, pagdating dito, saan ka manggagaling, saan ka hihinto, saan ka paalis, ganun. Pag tapos na yun, na-memorize mo na lahat ng instructions sa yung lines mo. Re-rehearse lang kayo ng ka-eksena mo, wala pa masyadong emosyon, movement. Tapos biglang pag-take na doon na lahat. So parang hanggat hindi natatapos yung eksena, akala mo doon lang yung medyo may stress. Hindi, actually from mga ilang oras before that, stressed ka na kasi gusto mo matapos ng eksena. Pero nakahanda kami. So for sure, isa yung sa abangan ng mga audience. And you know what? I have to say that we work well together. Very. I'm so happy to say. Tsaka we really found out we have so much in common. Oo. Oo, yung diba na hindi sa trabaho, sa tunay na buhay din, parang yung mga likes namin, yung mga nakakatuwa nga. Tapos nung nalaman ko nga, kinilig nga ako. Parang ngayon lang kami nagkaroon ng chance magkausap at kwentuhan. Grabe, ang gagaling niyo, sobra. Ikaw din naman, Erica. I know, pero hindi, joke. Pero ang gagaling yung mga eksena niyo pag pinapanood, napapaano kayo. Yan na naman Yan siya. na. Ang galing, sobra. Thank you. So yung question ko for Julia. Julia, alam naman natin, kumbaga pagbabalik mo to sa teleserye, di ba, after a long time. And then, how is it working with these two great actresses, di ba, si Janice saka si Ate Shawi, na kung saan talaga namang bata ka pa, napapanood mo na sila at this time katrabaho mo na sila ngayon? Sobrang karangalan. May awkward lang pakinggan mo, pero sobrang karangalan. Kasi, syempre, hindi naman po lahat ng tao nabibigyan ng chance sa makatrabaho po sila. And ako, pinagsabay pa sila together in a special role as their mothers. Diba? Parang iba yung bit-bit ko on and off cam. On cam, ang dami ko natututunan. Watching them, magkaroon ng eksena with them. Tapos off-cam din, syempre yung relationship na na-build namin off-cam. Yun din yung more than anything yung na-treasure ko for this show. And kaya ako matuturing na ang Saving Grace is a very, very special gift para sa akin. Kasi parte sila doon. Ayan po. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Alan. Sayang wala si Zia Grace, no?
Si Christian Bables, si Janet also. Oo. Yeah, silang tatlo, Sayang. Si Jenica is not feeling well, so she No, yeah, not another mother. Oo. Magaling Si siya. Zia, sayang, Si Zia din, no? sayang. Kamusta? Up to now ba? Kikita pa kayo? Hindi pa nga kami nagkikita Tagal ulit na, eh. oo. Saka may side kwento po. Siyempre, mahilig ako sa bata ever since. Pero kapag may eksena na kami, masiguro mga few taping days na, siyempre mabigat yung mga eksena. Kailangan yung mga time pa na yun, nagpipigil ako ng emosyon. So umabot sa point, hindi ko na siya masyadong kinakausap. Kasi nahihirapan ako iproseso na magkaroon ako ng wall, kasi yun yung character ko dun sa few episodes. Pero attach ako sa kanya off-cam. So talagang umabot sa point, tinataguan ko siya. Yun nga daw. Tinataguan ko Hindi talaga ka daw siya. nag-hide sa Mama bagets. tawag niya kay Julia. Nag-hide talaga ako kasi nga, yung feeling ba na, siyempre, hindi mo naman masasabi sa kanya na pag-take, hindi ako masyadong or siyempre, ang hirap i-proseso sa bata na take, magagalit siya sa akin, ganito. So ayokong i-explain yun kasi ayokong malito siya dun sa ako off-cam, ako on-cam. So ang ginawa ko, ako yung nag-adjust, nagtago talaga ako kasi pag umiiyak na siya, nahihirapan ako na ako na yung nawawala rin sa character kasi nga, siyempre bata eh. Tapos ang galing-galing niya, ang ganda-ganda niya. So, ang hirap. Ang hirap. Tapos ang sarap din sa pakiramdam na makatrabaho ng ganong kagaling na bata. Big, bago ko tawagin si Kuya Oji, siya ang next na magtatanong ng next question. Janice, naging child star ka eh. Kung anong rating mo dun sa bagets? Okay naman. Actually, buti nga, sa nakikita ko, ang daming ang tumutulong sa kanya ngayon. You know, yung mga child stars of today, they're still very lucky. Kasi maraming tumutulong sa kanila to motivate them. Nung time namin, wala naman masyado nang motivate. Yung mga gawin na nanay ko yun sa akin. Hindi naman artista yung nanay ko, malay pa niya. Diba? So dati, you had to do things on your own. Siyempre sasabihin lang ng director sa'yo kung anong gagawin mo. Pero iba yung motivation kasi now, kesa sa amin before. So that's why they're actually really luckier than nung time namin. Julia, ikaw, going bulilit days, so paano? Ayun, kinakausap ko si Zia, sabi ko sa kanya, pag na-enjoy mo tong work na to, lumaki ka, huwag papasok sa ulo mo. Kasi privilege na sila this time. Feeling ko tanda ko, privilege na siya na nagkakaroon na ng may acting coach, tapos may magpo-proseso ng eksena lang yun. Ito yung reality. May magde-debrief. Yes, magde-debrief. Na-try namin ni Catherine. Wala, ikaw magpo-proseso na namatay yung nanay ko dito. Namatay nga ba yung feeling ba na paano kung matatapos yung emosyon na yun? Eh minsan, aabot ka po sa point na kapag naramdaman mo na yung eksena, ang hirap din mag-snap out eh. So yung iyak mo na yun, walang magsasabi sa'yo na, snap out. It's just a scene. Ikaw magpo-proseso nun. So, ang swerte na talaga nung new batches talaga kasi meron ng guidance. Yung mga teen years naman ni Eric sa ni Mega. Sabi before I go to you. Kasi teenager ka naman, Mega, when you started, di ba? 15. Paano yung sa'yo noon? 15 na yun eh. Medyo Medyo kaya first love. Oo, yung teenager na, di ba? Pero bilib ako sa kanila kasi bata pa sila, no? Pre-teen sila, di ba? Right. But ako, I have to give it also to Zia kasi kahit maraming coaches, I think nasa sa bata pa rin yung lahat pwede ituro sa'yo eh. Pero yung hugot niya, hindi ko alam saan galing. Tama. For someone her age, hindi namin maintindihan saan galing yun. May kalaliman siya na hindi namin maintindihan samantalang nung taping o OBB pa lang, di ba? Hindi pa niya naiintindihan. Para lang doon sa parang teasers namin nung umpisa. First time namin magsama-sama sa pictorial. Tsaka parang naiiyak siya nung yung konting ano pa lang ni Christian at ni Jenica, nagagalit sa kanya, hindi siya makapigil ng iyak. Oh my God, the psychologist needs to be there to debrief her na. Pero pagdating talaga sa set, after a while, sanay na siya, di ba? Parang alam niya yung acting, alam niya yung after that, laro-laro na siya with Julia and Sam. Tapos mama tawag niya kay Julia. Then parang, tsaka Inglesera yun. Si Zia. So, ganyan. Tapos sabihin niya, yeah, my baby brother is so cute, but he's makulit. Ganon siya. Tapos sabi niya, pag eksena, Tagalog na siya. Nakakatuwa siya. May on and off switch na eh, Ang di ba? galing. Tsaka yung akala mo, hindi marindi yung boses na, di ba? Pero sa screen, ang ano pala, magaling siyang, pati yung timing, ang galing, nakakatuwa. Eric. Si Zia, hindi niya alam magaling siya. Ganun yung dating. Pag itinan mo, parang wala lang, tulad sabi nga ni Mega na
yan tama, may switch eh. Ang makulit, pag nakikita mo siya, is normal na bata. Pero pag nandun na, nag-rehearsal, nagpa-blocking na, ikaw kailangan mo pigilan yung emotion mo. Minsan nga nanonood lang ako eh. Nanonood lang ako, tapos ginagawa nila yung eksena, lumalabas ako, lumuluhan eh. Ganun lahat. Magaling, hindi niya alam magaling siya. Yeah, Sam, you wanna say something kanina? Well, I just kind of wanted to add, I know magaling talaga si Zia. She's, grabe yung bata-bata pa, pero yung hugot niya, parang ang daming pinagdaanan sa buhay. Grabe yung hugot niya, parang Kakasabi lang niya, di ba? pinagdaanan mo sa buhay mo, bata-bata mo ba? Pero I want to give praise also sa coach niya, si Malu. Nakatutok talaga, kahit yung parents niya, nakatutok din sa bata. So like, I just feel that we should give them a lot of praise because they really helped Zia yung bata to achieve yung emotions niya. But Zia has this natural ability in her acting na iba. But I just want to give praise sa coach and sa parents niya. Yeah. You wanna add kanina, Janice, you wanted to... Ang masarap kasi sa bata sa age ni Zia, madali yung switch on and switch off eh. Yung pag nag-emote siya, pero pag nakarinig na ng cut, okay na, bata na uli, oo, natural na uli siya. Alright. Oy, thanks for sharing ha. Saya. Kahit wala si Zia dito, naramdaman namin yung greatness niya, no? Bilang a child actress. Okay. Mga OG Diaz. MJ, bago lang yung si OG magtanong. MJ, alam mo naman how much we appreciate... OG pala. How much we appreciate you. Gabi-gabi mo ka. Every time na magda-drop ang episode sa Visa. Nagpo-post ka talaga na thank you from your Dreamscape family. Basta may additional yan, Eric. Wala sa akin ang budget. Oo, kaya katabi mo. Seriously, OG, salamat. You have no idea how much the management of Dreamscape and ABS-CBN Studios appreciate you. Oo. Pag hindi mo maganda, wala kayong maririnig sa akin. Actually. Hindi, maganda kasi napakaganda nitong Saving Grace. Gusto ko lang papurihan yung buong cast. Lalo na syempre, yung bata. Kasi kung hindi mo magaling yung bata, hindi rin naman ako iiyak. Diba? Napakahusay nung Zia. Kaya hinanap ko sa Facebook at finrent ko siya. Yung nanay at tatay. Oo. Pero... In-accept naman yung in-accept. Actually, sila lahat magagaling. Anyway, kahit wala dyan, napakahusay, eksakto yung cast. Talagang si Sam Milby, for example, talagang mararamdaman mo kay Sam yung talagang tinatry niya yung Tagalog na diretso. Nagawa mo naman Sam Anong mo? Ano ang may regret ka ba to? Nagawa mo? Ayaw niya manood. Ayaw mo I never watched Sorry. myself. Ha? I never watched myself. I haven't watched Saving Grace. Sabi ko panoorin niya kasi Ay, ang magaling galing siya. mo! I can't watch. I don't know. Ako yung tipong hindi ko kaya Nag-cringe panoorin yung sarili ko. Talaga? Yeah. Paano mo malalaman kung ano yung mga sinasabi namin Kung may mga papuri? magsasabi sa akin, magaling ka sa Saving Grace Oo. Doon ko So, malalaman na pwede okay. mo nang panoorin. Pwede, hindi ko Okay. Si Eric mahusay din. Thank you, pare. Oo, alam mo na. I love you too. Siyempre, alata ko yan, Sharon. Hindi, Miss Sharon, ayan. Mare, ayan. First time mo sa serye. Na drama, oo. Oo. Ng ABS, okay. Dreamscape. Correct. Hindi ka naman nagkamali, ABS eh. So, naman. sino yung naging peg mo rito bilang si Miranda? Sinong broadcaster? Si Karen, si Corina, si Mel Tiangco, si... Halo kasi, hindi po, kasi si Corina at saka halong Oprah na Barbara Walters, parang gano'n kasi iba yung role naman. Hindi siya purong Oprah, hindi rin siya Corina. Binumention ko lagi din si Corina, tsaka si Barbara Walters, tsaka si Oprah. Kasi parang ano siya, di ba? Halo-halo siya. Tapos guidance ng mga direktor ko na ito nga, ganyan. So medyo, yun, kasi iba yung atake. Mas mahilig siya mag-implode kaysa mag-explode. Oo. So may tanong ako sa inyo, kung sino ang, anong ugali ni Zia ang sana ay, ganun din ang anak ko. Ano,
maganda ang pagpapalaki ng mommy at daddy niya. Tapos, sabi ko nga, mommy, daddy, huwag yung pababayaan kasi baka, yung, sa showbiz, iba-iba yung makikilala mo, baka may maging barkada na dapat nakatutok lagi. Kasi pag bata, impressionable, di ba? Baka madala ng, lalo pag lumalaki na, baka mapaklose sa maling, mga may nagmaling impluensya, di ba? Pero maganda yung nakatutok sa kanya, pero binibigyan siya ng freedom to express herself. Sabi nga ng mami niya, gusto niya kasi talaga yan eh. So, you don't want to see Zia like 10 years from now na, oh my God, nagkaganyan yung baby namin. So, yun lang, sana talagang may nakatutok, nakabantay, para maalagaan mabuti. Pero yung sa anak, ano siya mapagmahal na anak sa mami at daddy niya? So, lahat naman kami, ako, meron akong gano'n, kami ni Janice, meron kami mga babies na gano'n. So, I'm thankful na gano'n. Nangiti si Janice. May naalala ko ba, Janice? Di, sana clingy. Kasi si Zia medyo clingy siya eh. pala, Eh, yung mga anak ko, hindi na sila clingy. Eh, pag tumatanda na kasi talaga. Lumalayo na sila. Ako meron pa rin. Kasi pag ayaw nila, pinipilit ko. Si Elise. Baby na si Elise eh. Kalaro ng anak niya si Zia. Yes, actually. Pag bumibisita sa set yung anak ko, magkasundo sila ni Zia. So iniisip ko nga, ano ba kaya? Kasi si Zia, very siya eh. Pag nakita mo siya, she's a ray of sunshine. Parang, yung approach niya, or like, tingin niya sa lahat ng bagay is maganda. And I think, magandang baunin yun hanggang pagtanda. Sana hanggang pagtanda niya, ganun pa rin yung outlook niya in life, even despite of what she's gonna go through. Kasi magandang trait yun na baunin ng lahat actually, kahit tayong matatanda. So I really like na ganun siya. Pagpasok niya, hug siya sa'yo, positive siya agad. Parang merong biglang ray of sunshine around her. Okay. Last question. Kahit sino pwedeng sumagot, kung ang anak nyo isinilit sa sako, ano kaya reaction niya? Kasi dito may dialogue si Zia na bakit ako isinilit sa sako, basura ba ako? Kung sa anak nyo nangyari yun na isinilit sa sako, ano kaya reaction nyo? Maghahanap ako ng mas malaking sako. Para isilid yung nagsilid sa kanya sa sako. Akin, isasako ko ko rin siya. Ihulog ko pa sa dagat. Subukan. Ako, napaglamayan na siya, nakakulong na ako. Elise. Hindi na ako mag-a-add sa mga nila kasi parang... Violence. Pero totoo naman, ganun talaga gagawin ng isang ina, lalo na pag ganun ang ginawa sa anak mo. Pero ang naalala ko lang kay Zia, nung pinapanood ko yun, parang sabi ko, hindi ko yata kayang si Feliz gawin yun, even as work lang. Yung maging batang artistang ganun, batang child actor na ganun, hindi ko yata kayang panoorin na kahit this is all just, for our Kung work, the mag-artista story. siya, Parang hindi ko kaya. Hindi mo kayang makita na sinisilid sa sako. Kaya sobrang bilib ako kay Zia. And sa parents ni Zia na they're all, Pumayag si sila. Zia, she's enjoying what she's doing and I'm happy that she is. Pero sa sariling anak ko, sana hindi niya gusto yun. Parang ganun na lang. Kasi kahit hindi totoo, ang hirap makita na ganun yung eksena. Si Eric, gawin yun sa anak mo. Yung gano'n, sinabi na nila, brutal eh. Oo. Brutal masyado. Ganun din. Siya isasako ko kung sino man yun. Oo. Brutal. Thank you so much. Thank you! MJ, mahal ni Oji yung show, Look at him. Like a real tatay na tatay ka ngayon, Mare, I love it. Okay, go ahead. Okay, next, andito ba si Marinel? She is, yeah, with Tito Bobby, beside Tito Bobby. Marinel, you wanna ask your question? Yeah, she's there. She's not here?
She's not here. Okay, sige, ako na yung magkatanong. Go. Ang tanong niya is for Julia. Agree ka ba with how Anna handled the guilt and sadness na dinadala niya from her past? Hindi ko masasabing agree po, pero I totally understand kung paano niya rin pinrocess. Kasi nga, siguro tayo sa Pilipinas, sanay tayo na hindi masyadong ma-express. May mga families na hindi ma-express. With Anna kasi, hindi niya rin alam kung paano i-express yung feelings niya. Parang laging may fear of acceptance or matatanggap ba, hindi ba to marireject? Tama po yung rejection na kapag sinabi ko to, tama ba? Am I enough? Madami mong questions eh. So parang yung naging reaction niya na lumayo na lang, parang yun yung tingin niya kasing better decision para wag rin siyang makasakit ng iba. Kasi parang siya yung nasasaktan. So parang kesa makasakit ako sa sasabihin ko, lalayo na lang. That's why sinabi ko yun, kasi feeling ko ganun yung personality ko rin in real life. Parang ang tingin ko po, kesa makasabi ako ng ire-regret ko, kasi parang feeling ko masakit ang salita kapag nasabi mo na kasi ang hirap bawiin nun. More than the physical. Pero hindi ko sinasabing okay din ang physical. So parang ganun siya. Kaya yun yung ano. Thanks, Julia. Ang next question is for Mega. What do you appreciate about Miranda when it comes to fashion sense and how she handles herself under pressure? The fashion of Miranda, actually kaming lahat, nasa production design, sa wardrobe design. So, parang yung kanya is feminine pero authoritative. Oo. So, lady boss. Lady boss, oo. So, okay, bagay sa character. Ako kasi hanggang ngayon, bully ako eh. Kasi yung character, yung pag-handle niya, sanay na siya dahil yun ang trabaho niya eh. Pero yung sarili nga niya, kaya in the end, sumabog na rin din. Okay, we have a question here from Jay of Certified Kapamilya. Jay, are you here? I'm Jay before si Jay. May social media lang. This is for Sam. Sam, this teleserye coincides with your 20th year anniversary showbiz! 2025? Oh my gosh. How does it feel being the reliable leading man that you are? Sabi ko si Julia Montes. Go ahead, Julia. Opo, 9 years old pa lang po ako artist. Oh my gosh! Wait. Uy, Julia, 25 years ka na. Kalauna ka, child star ka. Kinukwento ko po sa kanya kasi dito sa ABS, dito kami lagi sa Studio 4. Tapos peak na peak ng PBB, lalabas sila dyan. So may mga co-actors ako na nawawala, lumalabas dito sa PBB house. Nag-aabang sa paglabas sa kabaliwan kay Sam. Kasi nga yun yung yung nagtitaping pa kami dito ng Goyang Bulilit. Everyone was nabaliw kay Sam. Yes! Pati si Miss J, di ba? Parang the whole family yata. Tirsola, Lynn, di ba? Lahat tayo were... Hindi ba ikaw? Sorry na quote na. Dinagdag dito sa mga... Oo. Hindi, ang daming celebrities talaga ga-hook dito kay Sam Melby during his time sa PBB. Go ahead, Sam! 20 years! Yeah, it's hard to believe actually. It's been 20 years. First season in PBB. Very first season, not even teens, it was the very first season of PBB. It was 2005. At lumabas ako ng bahay ni Kuya was November 5 of 2005. So this year. Bilis ng panahon. Oh. Actually, mahirap makapaniwala na it's been 20 years. And this year's been 20 years. But I'm so happy that my 20th year anniversary, I guess, this year, I'm doing such a beautiful project. And lalabas para sa mga Pilipino on TV. And you have I'm so proud of this project. It's such a beautiful project talaga. You have remained the most reliable leading man that we have in ABS. Thank you. Reliable and... Lagi yan. Every time magkakasnay, laging andyan yung Samuel. Tsaka bait po eh. Sobrang. Masarap kasama. Genuine. Kayo din po. Alright. Thank you. MJ, go ahead before may bibigay yata sa Aaron Domingo. Oh, yeah, go ahead, Aaron. Nasa floor. Yeah, we have a question from the feisty Alex. Hi, si Alex! Hi, Alex! Alex Brosas is here. Hello. To Sharon, to Janice and Elise. What is motherhood not all about? It's not about possession. It's about mutual respect between you and your kids. It's about a very
difficult balance between being a friend and an authority figure. So what it isn't is, yeah, it's not possession, it's not purely authority over them. It's not expecting them to be like you when they grow up. It's not imposing on them what you think they should do or be. Yeah, it's not about insisting that they do what you want kasi hindi mo hawak ang utak at puso nila. Janice, you have an answer? Yes, motherhood is not about a puppet show. It's like gaya na sinabi ni Mega. Your parents are supposed to guide them as they grow up, pero hindi mo sila pwedeng i-control. Because at some point, you'll need to set them free and just hope and pray that you did a good job. From a POV of a young mom, Elise. Grabe. Siyempre, dami ko ding natutunan sa mga sinabi lang nila ngayon. Elise, may I ask, how old were you when you had Feliz? 25 po. Ay, hindi ka na masyadong young. Hindi naman, pero in our generation now. For you, yeah, that's yes. right. Kasi ako 19 eh. At nung panahon namin, parang okay na rin yung 19. Pero, di ba, ang hirap. So, at 25, this generation parang gusto nyo mag-asawa mga 30-something. Yes, I noticed. For me, I think add ko lang din po na I learned that motherhood is not all about you or the mother. Motherhood is not being selfish. It's not about your dreams and your goals. It's really about the human being you are guiding to grow up. Yeah. MJ, may dadagdag lang akong tanong. I wanna ask Mega and Ms. J. Alex, pwede. Sundutin ko lang about your question din naman to, Alex. Ms. J, when do you know na if it's time na anuhin na natin sila? Parang anak mo yan. They need to they need to live a life of their own. It's a slow burn eh. Kasi di ba yung mga bata, habang wala pa sila sa school, ikaw pa talaga yung mundo niyan eh. Siyempre, when they go to school, nagkaka-friends na sila. Habang lumalaki sila, nag-iiba yung friends, tumadami, nagkakaroon na sila ng iba-ibang influence. Kumbaga sa yung nakikita nilang mundo, hindi lang yung lagi nakikita nila pag nasa bahay sila. So it's a slow burn. Then after a while, I don't know, you just know when it's time to let them go. Like, if I'm a hovering parent, kung pwedeng lagi silang nandiyan sa akin. Pero pagka sinabi na they need to go, makikipag-away ka pa ba? Hindi siya madali, but you know it's time. So remember, last year lang ako naging almost empty nester because last year, Kyla and Moira decided to move out. Diba? Eh, anong gagawin ko? 20. Magta-30 na si Kyla, awatin ko pa ba siya? Sabi ko lang sa kanya is, be good. Be good, diba? Matuto na kayo maglinis ng bahay. Yan lang yung mga bilin ko. Malalaki na sila, kaya na nila yan. Iba ka din naman. Nay Mega, please share! Ako hindi sa biological age, nasa mental and emotional You would know. age. Kasama ikaw nagpalaki. So makikita mo yung kung kaya na ba o hindi. Like Mia, maybe 20. Pero no, she's not ready. Baby pa namin yan. When Casey left home, she was kaka-18 lang niya. Parang naiintindihan ko naman kasi, di ba, kahit sa Amerika, 18, feeling ko nasa Pilipinas tayo, di ba pwedeng hanggang mga 88 na siya, nandito lang siya sa akin. Di ba yung kaya mag-asawa, kung pwede dito na lang, gagawin ko sila ng apartment, gano'n. So, parang when that happened, pinakita pa niya sa amin yung condo na gusto niyang bilhin. Ako naman, sige, she has to start. Parang she has to start somewhere. So, when she graduated from college, sinabi ko na, when we get home, I'm handing over to you buong-buo lahat ng kinita mo, walang bawas kahit piso. So sabi niya, no, ma'am ko, no, you have to learn. So, parang ganon. So, she bought her condo, tapos maya-maya, pag natatanong siya sa akin ng kung okay na investment to, okay. Pag hindi, I'm just hoping na yung mga ini-investa niya tama. Pero at that time, she already spent 4 years kasi abroad in college. So, natuto na siyang maging independent, yung maglinis ng bahay, magluto.
So, medyo meron na siyang, equipped na siya ng konti. So, napakasakit, pero hindi mo pwedeng pigilan eh. Pwede lang makiusap, na baka naman pwede wag muna. Like, nung after casing nga na maagang bumukol, ito naman si Frankie at Miel talagalay ko sinasabi, wag muna ha, yung kung mag-aasawa kayo, pwede kausapin namin. Dito na lang kayo. Hindi kami nangingilam. Parang gano'n kung pwede lang kasama. Parang si Janice lang, gusto mo. Nandyan lang. Okay, Alex. Sorry, Mare. Follow-up question. What, to the mothers, the same, Janice, Elise, and Sharon, what are you a mother of? What am I a mother of? Mean the way I am, or what my kids are mean, you can say I'm a mother of understanding because you are very understanding of your kids, diba? I am a mother of patience, understanding, and I love my kids very much. I'm crazy about my kids, but I'm also sensitive. So, kasi parang yung mga pinakamamahal mo pag medyo nasabi o nagawang nakakasakit. Pero I'm blessed. My kids I have great kids. Sarap sabihin ng isang magulang, I'm blessed with the best kids, Nay. I think I'm a crazy mother. Seryoso yun, kasi pag nanay ka, lahat ng klaseng emosyon. Lahat ng klaseng emosyon, mararamdaman mo. Lahat ng klaseng, para ka rin artista pag nagsisermon ka. So yung sermon mo, in different may masaya ka, may galit ka, may nagmamakaawa ka, so parang may patumbling kang nagsisermon. You're just to be able to get to them. And you know, my children now, when we talk about it, nagtatawanan sila, yung pinagtatawanan nila ako. Kasi, totoo yun I'm a crazy mother, I have to admit that. Kasi all emotions, lahat klase. And because I am a single parent, I really don't have the time to bullshit. Diba? So, para sa akin, when I have to say something, if we need to talk about something, whether it be boys, whether it be sex, whether it be, huwag na tayong maglokohan, wala akong time. So, sinasabi ko na sa inyo ng diretso. Totoo yun, di ba? Diretso. Kasi pag hindi mo diniretso, hindi kayo magkakaintindihan. Better kung sabihin mo na ng diretso. Yung sila yung nasashock, oh my God, Mom. Gaganon sila. Oh my God, Mom, please, no. Kasi ko, please, yes. Ako inaalam ko lang lagi honesty, di ba? I appreciate honesty. So I may jump up and down when I hear something, but I will never ever judge you. I will love you unconditionally. But you lied to me. I don't like lying. That's the one thing I cannot stand. But I don't demand what I cannot give in. So I'm straight with you. Please be straight with me, respectfully. But you respect me, I respect you. Don't play games with me. But they can tell me anything, same as Janice. Busy nga kami. This is why I love going to work also. Can I just say? Kasi, I mean, ang dami mong matututunan. Even like motherhood, life in general. Eto na, nakikita nyo kung ano yung nakukuhang inputs from each one of the people in the show. And it's sobrang saya. Anyways, sorry, si Elise pareho ko yan. Pareho kaming birthday. Yes! January 6. Capricorn. Anyways, I think for me I think it's too early for me to tell. Yes, so I'm just excited for what's to come, hearing stories from other moms as well, from my own mom, from the moms that I work with. Parang exciting kasi nga sabi nila nakakabaliw, di ba? Exciting naman yun. And I'm just really looking forward to it. Right now, siguro masasabi ko, I'm a mother of love. Kasi ngayon, yun ang binibigay ko sa kanya as much as I can. One last question. Isa na lang. Ayaw ba Richard? No. You're good. Sharon and Janice, you were once a single mother, di ba? At what point were you more of a mother, and at what point were you more of a father? All the time, when we had to be mother and father.
ako when I had to be both mom and dad to Casey, nasa akin siya eh. So parang, ang hirap talaga pala. Kasi may roles na talagang dapat sa ama, may roles na talagang dapat sa ina. So ang hirap talaga na mag-isa. I sympathize with all single parents out there, both moms and dads. It's not easy talaga being both to your child. And it's not always possible to be both. You just do your best. Pero all the time, 100%. You try to, you know you'll never replace the father. Pero just do your best na lang to fulfill some of the duties na wala kayong choice kasi kayo lang. I think for most of my life, I'm always a mother and a father at the same time. You know, their fathers are there, pero on a daily basis, I am a mom and a dad at the same time. It's really not easy. It's really not easy kasi may mga bagay ka na, like I said, that's why I have to be blunt with my children. Because I am trying to act out two roles, and it really is not easy. And it's still not easy, even if my children are all grown up. O mas madali silang kausap, pero may mga bagay pa rin na parang nangangailangan ng second parent na discussion. But then you try to be both. So I just hope that I'm doing a good job. Yun lang yun. Thank you, Alex. Maraming salamat. I wanted to ask lang Julia and Sam, kasi nabanggit na ni Elise na parang tuwang-tuwa siya na ang dami niyo na-absorb na nuggets of wisdom. Kayo din ba on the set with, you know, Sharon and Janice? Meron kayong mga na-absorb na lessons, life lessons, nuggets of wisdom? Yeah? Ako marami, kasi yung life lesson, hindi mo yan masasabing matututunan mo unless mapagdaanan mo or napagdaanan ng iba. Right. Siyempre, coming from them po na napagdaanan yung maraming bagay, when you listen, you know na eventually, kung dadating ka sa posisyon na pagdaanan mo yung napag-usapan, alam mo yung pakiramdam na, baka ito yung pwede kong gawin. Medyo, in a way, meron ka ng parang pre-game, kumbaga medyo ka, na-brief ka na ika nga. Malaking bagay yun. Kasi growing up, or kung ikaw bilang nanay, ang hirap nun kapag lost ka, pag walang nag-mother din sa'yo. So parang yun yung tinatawag nga na i-break mo yung cycle. So ikaw, paano mo ipaprocess yun kung hindi mo alam din i-process? Pero with their, yung napagdaanan nga nila, ika nga, malaking tulong yun, malaking baon yun sa buhay para din ma-apply mo. Eventually, maa-apply mo talaga. Right. Sam? Life lesson sa katabi mo, sa kaliwa mo, meron ba? Kasi normally pag nasa set, hindi naman parang life lessons yung pinag-usapan namin. Yung parang normal na kwentuhan. We just share pero you didn't life lessons. Pero hindi mo alam, life lesson na pala yun. Diba? Sometimes, diba? Hindi pa naka-focus yung mind niya doon eh. Pero pagdating sa acting, for sure. Definitely sa acting. Ano yung Julia? Oh yeah, si Ate Shari, daming tulong kasi type 2 diabetes ako, so maraming tulong si Ate Shari sa diabetes ko. Inspiration. Kahit wala si Sia dito, meron naman tayong Sam. Siya yung pinakabata sa amin lahat. Siya ba? Parang ako bata sa set eh. Okay. MJ, tribute lang. Alam niyo ba, before the great day and Gina left us, ito yung pinakahuling project na ginostignalan niya. Everyone right here. Especially for Julia, no? Oo, kasi ito yung pangako niya kay Julia. Tapos, convincing lang si Mega. Medyo kailangan convincein. Suki, the ever Suki, Janice de Belen, Elise! Sir Deo Major, the actress talaga. And of course, Sam, favorite ni Lola. And of course, Froky, reliable din naman na actor talaga. So, everyone here, MG, special to para sa amin sa James King at sa ABS-CBN and the late Sir Deo. May question ako. Napanood niyo ba yung Saving Grace? Oo. Okay, teka, isa-isa. Ano na, hindi. Hindi mo napanood? Hindi ba? Sinabi mo na kanina di ba? Because you don't like watching yourself. Sa first episode lang. Kasi may okay. premiere na kami, di ba? So, first episode lang. Janice? I don't like watching myself. What? It feels weird. It feels weird. Second is because I'm very critical of my performance. So pag may nakikita ako, yung
Nainis ka. Parang hindi dapat yan ang ginawa ko, parang dapat ito. Eh, wala na akong magagawa. Tapos, Andun na. Exactly. So, wag na lang natin panoorin. Parang hindi ka naiinis, di ba? Ako baliktad, tapos na eh. Hindi na ako nangialam, hindi ako nanonood sa monitor pag after a take. So parang pagtapos na, gusto ko na malaman ano ba yung buong storya, parang ginampanan ng lahat, paano yung naging takbo ng serye namin. Yeah, oo. Okay. Eric? Pinanood ko because of the story. Pag sa eksena ko, hindi ko na rin... Hindi mo na rin... Hindi, kasi ang cute ko eh. Ay! Hindi ko kaya. Biro lang. Hindi, gusto ko makita yung story. Kaya nga, di ba, simula, sinusubaybayan namin yung script. Alam namin, tinatanong, what's next? Ano yung pinanggalingan nito? Ano yung ganyan? When it became really interesting, hindi na ako nagbasa ng script. Oh. Kasi gusto ko malaman, gusto ko ma-surprise. Tapos with Zia, syempre, di ba? So, pinanood ko talaga. But yung mga sa eksena ko, hindi masyado. Okay. Elise, ikaw? Ako, pinanood ko rin siya. Kasi gusto ko din yun, mapagdugtong-dugtong yung mga kinukunan namin on set, paano siya nilatag as a whole thing. So, when I was watching, parang, sabi ko sa sarili ko, as an audience ka manunood ha, huwag mong panoorin to as parang, yun nga, magkakritik ng performance ng self. As an audience manunood, gusto ko din talagang umiyak kasi alam ko talagang nakakaiyak si Zia and the story and the rest of the cast. So gusto ko yun ma-experience. Okay. Julia, ikaw naman. Ako din po, hindi rin kasi ako nanonood ng preview or kunwari after ng take, yung titignan mo yung sarili mo. Hindi, may nahihiya ako. Pero eto, for the first time, pinanood ko yung buong episodes. Kasi gusto ko, si mama ko kasi, syempre definitely si mama. Sometimes, may mga hindi siya naiintindihan. So, kailangan kong i-explain sa kanya para at least kapag nagtanong siya sa akin, alam ko kung paano i-explain. Kasi nga, marami tayong mapapanood sa TV na hindi natin napanood sa Prime. Right. So, kaya ko rin pinanood para alam ko kung hanggang saan lang yung ikukwento ko. Kasi baka mamaya todo kwento naman ako tapos hindi pa pala. And on that note, let's... kasi i-invite na natin yung ating mga viewers. MJ, sorry. Yes. Before ka mag-closing, I'd like to lang, from Prime to Free TV, the core staff po ng Saving Grace, Ron Atienzar, Kat Abarondo, of course our bosses, Miss Kylie Manalo Balagtas, Ron Delendayang, and the rest of the core team. Miss Bilet is here, and of course Direk Dali is here. Thank you, Direk Dali. Kuya Ron, Ryan Kim po, Adpro, Mike Ibanez, and the whole Adpro team. Thank you talagang hanggang ngayon, buong-buo pa rin solid na solid kami to mount this event, MJ. Thank you, MJ, ha? Yes, si Eker din. Si Eker, minout niya itong set na to. Ayan. Asa ka, Eker? Ano na, wala. Ayun, so for those who's going to watch this on Free TV, bakit kailangan nilang panoorin ang Saving Grace? Let's start with Eric. Kasi may mga bagong cast, joke. Yan natin, no? Mas marami nga nadagdag. Mas marami nadagdag. Sa mga hindi pa nakapanood, may enjoy nyo talaga to. Sa mga nakapanood na marami pang mga surprises na. Tsaka dito mapapakita nga ito, sabi, yung pagiging mommy talaga. Dito talaga, yun talaga. So, panoorin nyo po. Thank you, Eric. Elise? Kung na-feel nyo na parang ang bilis natapos nung storya sa Prime, dito hindi kayo mabibitin kasi masasagot lahat ng tanong nyo kung bakit ganito nangyari, bakit ganito kabilis, paano napunta sa from this to that, masasagot yon. So, it's definitely worth it to watch it here sa Free TV kasi grabe, ang dami pang hindi nakikita na. I was surprised. I asked kanina the staff and they said na may mga clips talaga na hindi napakita sa Prime na dito ipapakita. Sam? Yeah, it's exactly that. So it's the shortened version pinalabas sa Prime. At yung extended version, mas buo yung kwento. So mas maintindihan yung mga characters and the backstories. And ang daming eksena na hindi pinalabas sa Prime na ipapalabas sa live TV. Yeah. Janice? Kasi may ibibigay pa kami. May ibibigay pa kami. Like everyone said,
marami pa silang hindi nakikita, mas marami pa silang maiintindihan, mas marami pang iluluha, but definitely, there's still more to give. Mega? Yeah, yung bawat character nga, lahat ng storya ng bawat character, mas dito magkaka-focus o mahihimayin. Tapos, like I said kanina, we're happy kasi 5 times a week, all weekdays, Monday to Friday, every week for maybe 16 weeks. Ganun kadami yung madadagdag na eksena, hindi nyo napanood. Kaya pag sinabing the untold story ng Saving Grace, actually the untold stories. Kasi lahat ang dami. So, mas buong mapapanood. Saka marami yung eksena hindi nyo pa nakita. So, I hope abangan nyo sa March 3, di ba? 9:30 p.m. Monday to Friday. Pag-umpisa po ng March 3. Julia? Siguro po more than dun sa mga nakapanood na-appreciate yung nagawa sa Prime. Siguro, ang mas gusto kong i-highlight po, yung message talaga ng Saving Grace. Ang message is, papaano kapag ang isang tao ay kailangan ng saving? Sino ang maglalakas ng loob? Meron ba talagang maglalakas ng loob? And siguro, a quick lang sa bawat isa. Lahat tayo, we have that specific grace in us. Meron tayong kailangan din ng saving. So, pag napanood nyo itong TV run, marirealize na oo nga no, ganito rin ako. Ay, pareho kami ni ganito. Ay, pareho kami ni ganyan. Sometimes, ang mga tinatawag nating kontrabida or masamang characters sa teleserye, sometimes may storya din sila. And siguro yun yung excited kaming i-share po sa inyo dito sa TV Run kasi lahat kami dito may storya na kailangan i-share, may kailangan din i-process, kaya din nagiging ganun ang isang bagay. So exciting. Sana mas magtatak lang din ang lesson na ingatan natin ang mga bata kasi iba ang muwang ng mga bata at yun ang dadalhin nila kapag hindi nila na-proseso yun ang tama. Alright, maraming salamat to the cast of Saving Grace, The Untold Story. Let's have a photo, please. Let's invite everybody here on center stage for a group photo. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa atin ngayon via live stream.